Tara po magluto tayo ng canton at sotanghon clear. Kasi po gustong-gusto kong kumain nung isang araw pa. May frozen ako dyan ng pork and chicken. Ngayon po ipa-fried natin para ma-defrost po siya at saka maging golden brown po siya. Yan, golden brown na po siya. Next naman po, after maging golden brown, isa-set aside natin yan. Maglalagay naman tayo ng hipon. Ang hipon ko po fresh, now ko lang binili. Kung mapapansin nyo dyan, yung may ibang kulay, yun po yung dati pa. Kasabayan pa po yan ng mga chicken ko. So ganun din po, lulutuin din natin ang mga hipon natin, ang mga rekado natin para kapag nagluto na tayo ng pansit, hindi po madaling masira. So ngayon naman maglalagay tayo ng kikiam and squid balls. Hindi po natin ihahalo yan kasi ayaw ko po ng lasa ng kikiam sa pansit para pong maanta. So ngayon po magigisa na po ako ng bawang sibuyas at saka bell pepper. Pagkagisa ko po ng bawang sibuyas at ng bell pepper, lalagay na po natin yung mga rekado. Kailangan po i-golden brown natin ang bawang, translucent ng sibuyas, at ganoon din sa bell pepper, kailangan lulutuin natin. Maglalagay tayo ng oyster sauce para manamis-namis ng konti. Manamis-namis ng konti yung ating pansit, hindi siya puro alat lang. So maglalagay na ako ng hipon, ilalagay ko na po yung hipon, then gigisa-gisain ko lang yan. Pagkalagay ng hipon, at nagisa na ng maayos, sa tingin ko hindi na malansa, maglalagay na po ako ng pork and chicken. Yun nga yung tinoasted natin kanina. So napakasarap po ng ganitong pamamaraan ng pagluluto kasi talagang lutong-luto yung mga rekado mo, talagang mawawala ang lansa, masarap kumain. Ngayon po maglalagay na po tayo ng water. Ito po yung pinakatubig ng pansit natin. Dito po natin palalambutin ng mga pansit. Naglalagay na po ako ng chicken cubes, pork cubes, pwede po. Naglalagay po ako ng sotanghon clear kasi ito po yung natira ko nung may okasyon. Sinet aside ko po yung sotanghon nung naluto na siya. Then maglalagay naman po ako ngayon ng kanton. So palalambutin ko rin po ang kanton natin. Kaso lang ang kanton natin, huwag masyadong malambot, yung tama lang. Yung tama lang ang pagkalambot para po hindi labsak yung mga pansit natin. So ito na nga po, hinahalo-halo ko yan. Sinama ko na rin po yung sotanghon natin. Ngayon, paghahalu-haluhin ko lang po sila hanggang sa magsama-sama sila, mag-combine sila. So actually, ako lang po yung nagbi-video habang nag-vlog ako, awak ko po yung kamay ko, yung isa naman nagluluto, kaya magpapatulong tayo kay Nini. So ito na nga po, pinaghalo-halo ko na, mukha na siyang masarap. So luto na po yung ating canton with sotanghon clear. Kain na po tayo.